Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Binabati ko po na si Tita Jenny ng Tokyo. Hello po sa inyo. Si Manong Hab, si Brother Alvin o kaibigan natin, Mary Ann Tolentino, Clem Torrida, Dante Farion, and Elvira Publico. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ngayong araw po ang huli nating devotion para sa topic natin or theme na the Lordship of Christ over all things. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. So marami po tayong mga topics na na-cover. Number 1, Jesus claims all of our existence. Yung kabuuan ng pagkatao natin, kiniklaim ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ni Jesus Christ, akin ka. No? He claims all of our service, possessions, relationships, thoughts, hearts, and dreams. Ito po yung pag-uusapan natin, pati pala pangarap natin, kailangan gawing teritoryo ng ating Panginoong Jesucristo, pati pangarap natin, paghaharian niya. And when we say Jesus Christ is the Lord of all, He is also the Lord of our dreams. Kaya yung mga dreams and aspirations natin, itatama ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first His kingdom." Unang line pa lang, itatama na yung ating mga pangarap. Yung mga pangarap daw natin, dapat nakatuon sa kaharian ng Diyos. Uunahin natin yung kaharian ng Diyos. "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Mga kapatid, hayaan muna natin itong manuot sa ating mga isipan. Lahat tayo mayroong mga kagustuhan. Lahat tayo mayroong mga gustong gawin sa buhay. Pero sinasabi ng mga talatang ito, unahin mo yung kaharian ng Diyos. Yung ibang translation nito, kung i-translate natin sa panahon natin ngayon, kwentuhang magkaibigan, yung pangarap mo at pangarap ko, i-give up na natin kung walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. So, kailangan unahin natin yung kaharian ng Diyos. Lahat ng meron tayong mga pangarap, mga plano, naka-align sa kaharian ng Diyos. Sa Tagalog po, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Unang teaching natin ngayon, Jesus calls us to give up worldly dreams. Tinatawag tayo ng Panginoong Jesucristo para isuko, i-give up lahat ng ating mga makakamundong mga plano, mga pangarap, mga kagustuhan. Alam niyo po dito sa Matthew chapter 6, kahit umpisahin niyo sa verse 19, no? Si Jesus Christ, tinatalakay niya yung mga treasures. Yung mga tao, maraming mga treasures. Gusto mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. And then dito sa verse 24, sabi niya, no one can serve two masters. Yung mga tao, pwedeng magkaroon ng dalawang masters, Diyos at pera. Sabi ni Jesus Christ, hindi pwede yan. No? You may try, but it's not possible. Hindi pwedeng Diyos at pera, pareho nating master. You have to choose either or. And then dito sa 25 onwards, tinatalakay ng Panginoon Jesucristo yung pag-aalala sa buhay. Marami tayong masyadong alalahanin. Mga bills na binabayaran. So sabi dito ng Panginoon Jesucristo, huwag mong alalahanin yung susuotin, yung kakainin, iinumin. Sa halip, verse 33, yung verse natin ngayon, seek first His kingdom and His righteousness. Now, yung mga ating mga pangarap, madalas may kinalaman sa pag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Yung marami sa ating mga pangarap, may kinalaman sa mga bayarin natin. Kailangan makaahon tayo sa hirap, mabayaran natin yung mga utang natin, magkamal tayo ng maraming salapi sa bangko, etc. Na magkaroon tayo ng negosyo, makapag-abroad, makapag-travel around the world, things like that. Pero sinasabi ng verse na ito, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Jesus calls us to give up worldly dreams. Lahat ng mga pangarap natin na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos, isuko na natin, i-give up na natin. Remember this mga kapatid, if Jesus is not the Lord of all, He's not the Lord at all. Pati mga pangarap natin, si Jesus ang naghahari dapat. Siya ang Panginoon ng ating mga pangarap. At kapag mayroon tayong mga pangarap na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos, i-give up na natin. Now, kung meron tayong mabuting pangarap naman, hindi natin yun ang uunahin natin. Ilalagay natin yun sa second, third, fourth. Yung pinakauna, laging kaharian ng Diyos. So, number 2, Jesus requires us to focus on His kingdom. Ang focus ng ating mga mata, ang kaharian ng ating Diyos. Kaya sabi dito, seek first His kingdom. Now, pag sinabi natin kingdom, mga kapatid, ito ay may kinalaman sa paglaganap ng paghahari ng ating Diyos dito sa lupa. Isipin niyo pong mabuti, no? Kung ikaw ay pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo,
nagsimula na yung paghahari ni Kristo sa iyong buhay, tapos nakikita mo, hindi pa siya naghahari sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, tandaan mo, ang priority mo, maipangaral ang paghahari ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So, more than giving tuition fee to your children, more than providing for them, mas higit pa yun sa mabayaran natin yung mga bills natin. Mas higit pa yun sa matupad natin yung pangarap natin kaysa sa ating mga pamilya na mga material na bagay. Kailangan unahin natin yung paghahari ng Panginoon sa ating pamilya. Minsan po kasi nahuhuli yun eh. Akala natin ang pagmamahal sa pamilya, just provide for them. No, ibigay mo lahat ng kanilang pangangailangan. Pero yung pinakakailangan nila ang Panginoong Jesucristo, yun pa yung ating nakakalimutan. Now, pag sinabi po ng verse na ito na seek first His kingdom, ang gusto natin, yung kaharian, yung paghahari ng Panginoong Jesucristo ay lumaganap dito sa lupa. Yan po ang panalangin na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Sabi ni Jesus Christ, ganito kayo manalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung kaharian ng Diyos, bumaba rito, lumaganap dito, at mangyari dito sa lupa. Kaya po kung ang kalooban ng Panginoon na hindi nangyayari sa iyong pamilya, yan po yung uunahin natin. Hayaan natin ang Panginoong Jesucristo, yung kaharian ng Diyos, ang lumaganap sa ating pamilya, pagharian tayo ng Panginoong Jesucristo, mamuno ang Panginoong Jesucristo sa ating pamilya. Hindi lang po sa ating pamilya, kundi sa ating mga kaibigan, sa ating mga trabaho, maging sa ating, kung saan man tayo namumuno, sa ating mga komunidad. So, Jesus requires us to focus on His kingdom. Ang priority natin yung paglaganap ng kaharian ng Panginoon. More than providing for our family. More than our dreams. Worldly dreams. Kaya po ang pangarap natin, matupad yung Great Commission, yung utos ng Panginoong Jesucristo na maraming mga taong makakilala sa Kanya at magsuko ng buhay sa Kanya. Kung meron ka mang kaperahan, dun mo dalin sa Great Commission, no? Kung meron ka mang energy, dun mo dalin sa paglaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Seek first the kingdom of God. And point number 3, Jesus provides us everything we need. Kung inuuna natin ang kaharian ng Diyos, ang Diyos ang magpro-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kasi isipin natin, para tayong empleyado sa kaharian ng Diyos. Kung ang mga tao, mga boss natin dito sa lupa, pinapasweldo tayo ng tama, kung ang boss natin dito sa lupa, inaaruga tayo, how much more yung kaharian ng Diyos? Pag naglingkod tayo sa kaharian ng Diyos, hindi ba't ang kaharian din ng Diyos ang magpapakain sa atin, ang magpro-provide sa atin ng lahat ng ating pangangailangan? Kaya dito sa Matthew 6:33, sinasabi rito ni Jesus Christ, and all these things, ano yung these things dito na tinutukoy? Yan po yung mga pangailangan na usually pinag-aalala ng mga tao. Kagaya ng kakainin, susuotin, shelter. Ito yung mga madalas na pinapangarap ng mga tao. Etong money, pangailangan natin yan, kaperahan, treasures, lahat ng nandito sa mga unang mga talata na pangailangan natin, ibibigay yan sa atin ng Panginoon. Kaya sabi rito, all these things will be given to you as well. Ang kondisyon lang, wag mong unahin yung kayamanan sa lupa. Wag mong unahin yung mga pangarap mo dito. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo niyan. As for you, you prioritize the kingdom of God. Napakagandang principle po, Unahin natin yung kaharian ng Diyos at hayaan natin ang kaharian ng Diyos ang mag-provide ng ating mga pangailangan. So, Jesus calls us to give up worldly dreams. Jesus requires us to focus on His kingdom. And Jesus provides us everything we need. Bilang application po, number 1, dream God's dream. Tanong po, yung pangarap ba natin ay yun ang pangarap ng Diyos para sa atin? Napakaganda po na habang lumalago tayo sa ating pananampalataya, lumalago rin tayo sa pagkakaalam. Lord, ano ba yung pangarap mo dito sa lupa? Alam niyo po yung pangarap ng Diyos dito sa lupa? Yung kaharian niya lumaganap. Yung kalooban niya mangyari sa buhay ng mga tao, mangyari sa mga pamilya, mangyari sa ating komunidad, mangyari sa ating mga bansa. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo, sakupin lahat ng mga bansa, mangyari ang kalooban, lumaganap yung kaharian ng Diyos dito sa lupa, at lahat ng mga bansa magpuri at sumamba sa Panginoong Jesucristo, mamayani ang righteousness sa mga bansa.
Gumanda ng gumanda ang mga bansa alinsunod sa Great Commission ng Panginoong Jesucristo na turuan silang maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo, na disipuluhin lahat ng mga bansa. Yan ang kalooban ng Panginoon. Pag yung buhay mo, ibinibigay mo dyan, ibinibigay mo na rin yung buhay sa kaharian ng Diyos. Dream God's dream. Pangarapin mo yung pangarap ng Diyos sa iyong buhay. Huwag nating limitahan yung pangarap natin sa mga maliliit lamang na personal nating pangarap. Pangarapin natin na maghari ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, at sa mga tao sa paligid natin. That is dreaming God's dream. Number 2 po, serve in the kingdom of God. Maglingkod po tayo sa kaharian ng Diyos. Now, yung paglilingkod po sa Diyos, hindi yan pang loob lang ng church. Kasi pa yung typical na church service, no, na typical na nauunawaan natin, na tuwing Sunday, praise and worship, at makinig ka ng sermon, after that, attend ka ng small group. Yung paglilingkod po sa Panginoon, yan po yung araw-araw nating ginagawa. Tandaan po natin yung kaharian ng Diyos, hindi yan pang Sunday lang. Ito yung pang araw-araw nating ginagawa. At kapag ang Panginoong Jesucristo naghahari sa buhay natin, lahat ng gagawin ng ating mga kamay ay magdudulot ng pagbabago dito sa mundo. Kung ikaw man ay nagtatrabaho bilang pulis, yung paghahari ni Kristo sa iyong buhay, maghahari din sa iyong departamento. Maghahari rin sa mga police stations. Maghahari rin sa pagpapalaganap ng kapayapaan dito sa bansa natin. Kaya po ang Lordship ni Jesus Christ, ang layunin niyan, baguhin ang mundo, gawing mas righteous, mas puno ng hustisya ng Diyos. So serve in the kingdom of God. Pangatlo po, trust in the King's provision. Pagtiwalaan natin na yung Panginoon ang siyang magkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Lahat po tayo naglilingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At nararapat lamang na tayo magtiwala sa provision. Ibig sabihin ng provision, yung pagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Ipagkakaloob lahat yan ng ating Panginoon. Tandaan natin kung naglilingkod tayo sa kaharian ng Diyos, when we are serving the kingdom of God, there's also kingdom provision. Again, when we are serving in the kingdom of God, we will also experience the kingdom provision. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, but seek first His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, mamumuhay ka ng may katuwiran sa lahat ng iyong ginagawa, i-apply natin yung paghari ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda, no, pag inunawa natin yung Lordship of Christ, madami ang mga taong sumusunod sa Panginoong Jesucristo, tapos dala-dala nila yung paghahari ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng dako, hindi lang sa Sunday, kundi Monday to Sunday, Sunday to Saturday. Dala-dala nila yung paghahari ng Panginoong Jesucristo, magdudulot talaga ng pagbabago dito sa mundo. So, seek first His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, pamumuhay ng matuwid na ayon sa kalooban ng Panginoon. At sinasabi rito, and all these things will be given to you as well. Wala kang problemahin. Alam niyo po yung pasweldo, problema po ng mga boss yan eh. Problema ng mga employers yan. Pero, ang ating responsibilidad bilang mga empleyado sa kaharian ng Diyos, maglingkod doon sa boss ng mga boss, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Problema na ng Panginoon yung papasweldo niya sa atin. Problema na ng Panginoon yung provision niya para sa atin. Kaya rito sa Matthew 6:33, tinuturo dito sa atin na wag na natin problemahin yung problema ng Diyos. Problema ng Diyos yun kung paano kanya pasasweldohin, paano kanya susuportahan. Ang ating concern, paano tayo makapaglingkod sa kaharian ng Diyos. At pag naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos, merong kingdom provision, Diyos na ang bahala sa iyo. Walang anak ng Diyos, walang naglilingkod sa kaharian ng Diyos na pinabayaan ng Diyos. Pwede nating pagtiwalaan talaga yung ating Panginoon. So lahat ng ating mga pangarap, i-narrow down natin dun sa kaharian ng Diyos. Kung saan umaabante ang kaharian ng Diyos, dun natin ibuhos ang ating mga pangarap. Kahit ano pa yung kabuhayan mo, maari kang maglingkod sa Panginoon. Maari mong gamitin iyon sa paglilingkod sa Panginoon. Now, para po sa ating discussion, why should we prioritize the kingdom of God over our earthly needs? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord God, I come to you with an open heart. Help me to let go of my worldly dreams
and focus on what matters most, your kingdom. Teach me to align my desires with your will, to dream the dreams that come from you. I want to serve faithfully in your kingdom and live out the purpose you have for me. I trust that you will provide everything I need along the way. Strengthen my faith and guide my steps as I follow you. Thank you for being my provider and for leading me on this journey. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama ko dito lagi sa daily devotions natin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.